Bilang pagkilala sa sandatahang lakas ng Pilipinas na nagtataguyod ng kapayapaan sa bansa, inaprubahan na ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang Executive Order No. 84 na nag-aaproba ng pagtaas ng subsistence allowance ng lahat ng opisyal at enlisted personnel ng AFP. Alright, magandang gabi po sa inyo mga ka-idol, no? At ito ang good news mga ka-idol, no? Good news po ito kay President Bongbong Marcos mga ka-idol na inaprubahan na po niya mga ka-idol yung allowance sa sundalo mga ka-idol, no? Subsystems allowance nila mga ka-idol. Oo, tumaas na po at ito na mga ka-idol, good news po ito mga ka-idol, no? Magiging 10,500 na po kada buwan yung allowance nila mga ka-idol sa mga sundalo. Congrats sa atin mga sundalo mga ka-idol at naglilingkod sa ating bayan mga ka-idol, no? Oo. At deserve nyo po yan mga sir. Saludo po ako sa inyo sir. Deserve nyo po yan na ma-increasean kayo, no, sa allowance nyo. At maraming salamat din sa mahal nating Pangulo at hindi niya pinabayaan yung mga sundalo natin, no. Deserve nyo po yan sir. At sana po protektahan nyo po. Protektahan nyo po ang ating bansa. Ayan, maraming salamat po sa inyo. At ayan na nga mga ka-idol, ating panoorin mga ka-idol. Baka sabihin sa mga DDS mga ka-idol at hindi makatanggap-tanggap sa mga DDS mga ka-idol pag ganitong balita mga ka-idol, no. Oo. At magko-comment na naman sila dito na fake news at ito para hindi sila magsalita ng fake news mga ka-idol. Ipakita natin ang ebidensya mga ka-idol at ang kung totoo ba o hindi mga ka-idol. Oo. Kasi alam na naman natin yung utak sa mga DDS mga ka-idol, hindi makatanggap-tanggap pag ganitong balita mga ka-idol. Oo. Magre-react na naman yan sila mga ka-idol. At ating panoorin mga ka-idol. Oo. Panoorin po mga ka-idol. Dinoble ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang subsistence allowance ng mga sundalo. Narito ang report. Bilang pagkilala sa sandatahang lakas ng Pilipinas na nagtataguyod ng kapayapaan sa bansa, inaprubahan na ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang Executive Order No. 84 na nag-aaproba ng pagtaas ng subsistence allowance ng lahat ng opisyal at enlisted personnel ng AFP. Ibig sabihin, mula sa dating 150 pesos na daily allowance ng mga sundalo para sa pagkain at iba pang gastusin, tumaas na ito sa 350 pesos. Katumbas yan ng 133% na pagtaas. Suma total, nasa 10,500 na ang matatanggap ng isang sundalo kada buwan. Sakop ng increase na ito ang mga trainee at probationary second lieutenants at NC na kasalukuyang sumasailalim sa training. Gayon din ang citizen military training cadets at reservists. Nakasaad sa naturang kautusan na marapat lamang nataasan ng subsistence allowance ng AFP para sa kanilang kapakanan at bilang pagkilala na rin sa kanilang sakripisyo at pagtsatsaga sa pagtatanggol at pagsusulong ng soberanya at territorial integrity ng Pilipinas. Batay pa sa EO, hindi na kasi sapat ang kasalukuyang halaga ng subsistence allowance para sa isang aktibong sundalo. 2015 pa nang huling ma-adjust ang allowance na ito ng AFP. Huhugutin naman ang pondo rito mula sa appropriations para sa AFP sa ilalim ng 2025 General Appropriations Act at iba pang matutukoy na sources ng Department of Budget and Management. At para mas maitaguyod pa ang kapayapaan, pinangunahan naman ng Pangulo ang oath-taking ng Local Amnesty Board Eastern Visayas kung saan binigyang diin niya ang suporta ng pamahalaan sa pagtataguyod ng peace process. You have been asking me to form this board for quite a while. And that's finally happened, and I know that you are waiting to work very well and very hard to make sure that this peace process that we have embarked upon will continue. And now we are no longer just talking about it at a very high level. We are now actually making it work on the ground. Ipinunto pa ng Pangulo na dapat magkaisa para tugunan ng magkakaibang ideolohiya at paniniwala para mas maisulong ang kapayapaan. Malaking bagay din anya ang Amnesty Board para mahikayat ang mga rebeldeng grupo na magbalik loob sa pamahalaan. The prospect now that we have the Amnesty Board here, then there is now a mechanism that is in place for us to bring back into the fold of the law, into society, those who have opposed the state for a while, for a good long while, and to the point of adopting the principles of armed struggle. Kenneth Pasyente.